Hello, what is up mga kababayan ko? And it is Saturday na pala. And you know what that means? Ito na ang huling laban ni Tanggol. Or natapos na ang huling laban ni Tanggol dito sa FTJ's Batang Quiapo. At ngayon, i-recap natin at bibigay ko ang aking opinion sa nangyari pagtatapos ng Batang Quiapo. Okay? Ang Batang Quiapo, nagsimula ito 2023. So, nagtagal siya halos 3 taon sa ere at sinubaybayan natin yung kwento ni Tanggol. So, ang dami na namatay. Alam mo, nung simula pa lang, simulat sa pool pa lang na marami na sila kinikill off na mga tauhan dito. Diba? Si Santino, pinatay. Sunod-sunod yung mga pinatay eh. Si Santino, sino pa ba mga pinatay dito? Ha? Si Jason. Diba? Parang napipil mo na patapos na yung Batang Quiapo. Sina Divina, yung tropa ni Tanggol. Sina Bulldog, si Tano, si Enteng, namatay rin sila. Feel mo rin na matatapos na nga. At plano na tapusin ni Coco Martin yung Batang Quiapo. At nagkaroon pa nga ng ugong-ugong na yung ang tawag doon yung licensing ni FTJ nalipat sa GMA. So masasabi natin na it is like the right time. Nakapekto pa ata siguro yung TV5 nung kinansel nila yung kanilang kontrata sa sa ABS-CBN. So ayun, after almost 800 episodes, araw-araw kasi ito pinapalabas. So ganito dito sa Pinas, araw-araw pinapalabas yung mga episode ng mga teleserye. Natapos din ang Batang Quiapo. Hindi man siya ganun katagal like sa probinsyano. Siguro matagal na rin. I think mas matagal pa yung Be Careful With My Heart. Tawag ba? Mas matagal ba? Ewan mo. Okay, simulan na natin yung ating recap sa huling laban ni Tanggol. So si Tanggol ay naging mayor na ng Maynila. Okay? Ito ay pre-name within this week. So like Monday, naging mayor na si Tanggol. Tuesday, yung buhay ng Maynila sa ilalim pamamalakan ni Tanggol. Wednesday, kinilig tayo sa tambalang Maris Racal at Tanggol. And then Thursday, ano ba yun sa Thursday? Thursday, yung paglusob ng mga Guerrero. And then Friday is the grand finale. Okay? So yung nung lumusob yung mga Guerrero sa Maynila, I am appalled by the fact na nasa Maynila tayo. Okay? Nasa Maynila tayo at yung presidente na siya mismo yung nakatira malapit yung Malacanang. It's just a few blocks away yung Malacanang. Malapit lang siya eh. Malapit lang yung Malacanang dun sa Quiapo eh. Why is there a case na hindi dineclare yung Maynila into national emergency dahil sa paglusob ng mga Guerrero? Una sa lahat, yung mga Guerrero, naglabas sila ng mga inmate. Nilusob nila yung city jail. Marami silang mga pugante na pinalabas. Okay? Tapos, nagpasabog sila ng lugar. Parang yung LRT bombing noong 2000, Rizal Day bombing. Di ba puro army na yung rumisponde doon, di na polisya? Dito police na eh, walang army na na rumisponde. So where is the president? What is this? The situation cannot be act as fast enough para dito. Like there are people dying sa sentro ng Kapitolyo ng bansa at walang rumiresponde from the national government to alleviate this situation. The Guerreros are literally committing a federal crime sa Maynila and there is no response from the president. Most of all, sa lahat ng gumalaw
frontline, eh yung mayor nyo pa. Like, isn't the mayor supposed to be just sitting in the office? I get it. Yung karakter ni Tanggol is more hands-on approach. But you just have to change your ways, man. You have to change your ways. Ngayon, ikaw na yung mayor. Okay? You have men to do that. And if there are men cannot do that, escalate it to the national government. That's what the national government should swoop in. Kasi, sabi ko na, Malacanang is in Manila. Okay? Just a few blocks away. And there is not a single response from the president in doing this. Alam ko, isang counselor na si Evelyn. She actually said a line here na dapat nga na-escalate ito sa national government because this is a national emergency na. A capital is under attack, ladies and gentlemen. So, we got here Tanggol. He activated Nutter tools ata sa GTA Vice City na para magkaroon siya ng minigun. And he just mod at the Guerrero Army, yung private army ng mga Guerrero. Sumusunod siya dun sa dilapidated building na ginawang command center ng mga Guerrero. And then, parang Game of Death, kada floor ng tenement, Viva Max, panoorin nyo. Okay. Kada floor ng tenement, may mga wave ng kalaban na kailangan niyang puksain. So, sa pinakatuktok, andun si Miguelito, yung sore loser. Siya yung mayor ng Maynila na napakakurakot, tapos inusurp ni Tanggol yung pwesto niya kasi nagkaroon ng revolusyon sa Maynila na hindi rin pinigilan ng national government for some reason. Okay. So, ayun. I'm just saying, the national government should have a larger role in this situation given that it has escalated quickly into acts of federal crime and terrorism. Okay? So, lumusob si Tanggol, and then, nagsapakan sila ni Miguelito dun sa tuktok ng building. Okay? Tanggol had Miguelito on the chokehold, and then naparil siya ni Roberto. Naparil ni Roberto accidentally si Miguelito, leading to Miguelito's death. Tumakas si Roberto, pinatakas si Tanggol yung mga hostage dun sa tenement, nagsilikas na sila, naiwan si Tanggol sa building, and what happened next is pinasabog ni Roberto yung building. Michael Bay style. Parang may C4 ata siya. Parang may C4 ata si Roberto. And then, pinindot niya yung detonator. And then, sumabog yung building. Tanggol just managed to get out. I'm not saying unscathed kasi alatang sugatan na siya. Ang dami na niyang binugbog. Ayan. And after all of this, siniguro si Marites, yung nanay ni Tanggol. Pagdating dito, syempre nagabulan sila sa street. Diba? Nagabulan sila sa street ng Quiapo. Napatay ni Tanggol itong si Roberto, umano. Pero si Roberto na daganan ng mga basura. And then Roberto did yung kamay. Yung kay Undertaker, yung parang buhay pa siya. Yeah. So, was that resolved during this finale? Siyempre hindi. Wala lang airtime. Hinabol ni Roberto yung inabol ni Tanggol si Rigor saka si Marites sa isa pang dilapidated na building. At dito, yun nga, final boss na si Rigor. Nagsapakan sila. Actually, imbes na ma-overpower ni Tanggol itong si Rigor naman yung na-overpower ni Tanggol. Or, lamang si Rigor sa laban nila dito. Okay? And, what is likely happening na dito sa nangyari, naglaban si so Rigor, very much life struggle kasi meron parang pocket knife itong si Tanggol, nahuli ni Rigor, natagalan ni Rigor si Tanggol, and sinaksak ni Rigor
si Tanggol, malapit sa chest area. I don't know if it hits his vitals, pero mukha kang natamaan yung vitals eh. And then, sasaksakin ulit. Pumalag si Tanggol, sinaksak niya yung edits ni Rigor. I felt that one, brother. Nasaktan ako nung nakita ko sinaksak yung edits ni Rigor eh. Sinaksak ni Tanggol yung edits ni Rigor. Ayun. So, after that scene, sinaksak ulit ni Rigor si Tanggol, and then si Marites binaril si Rigor sa likod. Yung nanay ni Tanggol talaga, si Marites, di magiba. And then, nagalit si Rigor, nag-hulk up, Marites, papatayin kita. Eh, ayun, sinakal niya si Marites, and then Tanggol went to the... May rebulto kasi ng Arkanghel sa likod eh. May rebulto ng Archangel sa likod. Kinuha ni Tanggol yung espada na hawak-hawak ng Archangel. Tapos nag-alapanday siya, naging panday itong si Tanggol, sinaksak si Rigor at patay si Rigor. At nawalan ng malay si Tanggol. Kadang-kadang ni Marites yung katawan ni Tanggol. So, kala natin lahat, patay na si Tanggol. And then the next scene, ano yung mga deboto na Nazareno at nagpakita si Tanggol, buhay na buhay, parang walang injury, parang walang nangyari. And then, happy ending naman, parang yung aral ng Batang Quiapo na yun nga galing ka sa Swail na bigit na simula. Kasi ang dating is tawag doon Swail si Tanggol snatcher, diba? Nagtulak ng droga, tapos siya pa may pinakamabuting puso sa lahat. Kasi yung tatay niya pulis pero gago naman eh. So parang ganon. Yeah, you know what that means, di ba? You know what is the feeling of being the one being the black sheep ng pamilya mo. So ayun. And then nagpasalamat si Tanggol sa mga sumuporta sa kanya. Everyone happy, si King Kong, si Roda, yung mga natinang ng buhay ni Tanggol. So, I can't believe na buhay pa si Roda. And yun. Natapos na ang Batang Quiapo. So, anong tingin ko sa ending mo to? Una sa lahat, like, there's a lot of plot holes dito, or unresolved plot lines. Like, ano yung fate ni Roberto? I think it would make a much bleaker timeline kasi technically Roberto is still the vice mayor ng Maynila. Tandaan si Miguelito yung mayor mas pinatay ni Tanggol. So di ko alam, hindi naman harapang nabanggit na pinalitan si Roberto as vice mayor eh. Technically walang vice mayor ata si Tanggol. So, ang masasabi ko, legally, or de jure, by law, legally, Vice Mayor pa rin si Roberto, and if namatay si Tanggol, mas dark yung timeline kasi si Roberto, yung mayor mo. Ayun. And I think that would make a lot of sense because they kept Roberto alive. Pero another thing na kailangan kong isipin dito is yung cliffhanger na buhay pa si Roberto. I think it should have been resolved if Batang Quiapo is allowed to go on to different stories. Pero yun nga, dahil nga sa licensing, diba? Sa licensing ng FPJ brand to GMA, dahil nga sa TV5 contract controversy, and ayun, napilitan sila na ipaikliin or i-cut, mag-end of service, paikliin yung airtime or yung storya ni Batang Quiapo. I think it was an abrupt ending, ganun, biglaang ending, and that would leave a lot of people's taste na nabitin sila sa katapusan na to. And then mas meron na, di ba? May bagong teleserye si
Coco Martin yung Sigabo. Okay? Tapos, hindi pa na tuloy kasi kailangan niya magpahinga. We'll see what would it mean to this. Okay? So, overall, Batang Quiapo, what is my verdict? How does it compare to Provinciano? To be honest, mas action-packed ang Batang Quiapo. Kasi, I think yung cinematography niya, you know, yung mga lighting sa mga bakbakan nila, it's much better. The direction is much action-packed. And it has a better political arc kaysa sa Provinciano na paikot-ikot lang yung presidente. Like, what the hell? Also, I think it's better na nga yung series because it's getting stale. Diba? Yung baka magsawa na yung mga tao. It's, I think Coco really saw that the writing is on the wall na nagiging stale na nga yung ating version, ating storytelling ng Batang Quiapo. Well, when it comes to long-term storytelling talaga, ari si Coco eh. Dami nagreklamo, pinahaba lang ni Coco Martin yung kwento. Pero for me, that's like world building, that is like long-term storytelling na parang kulang sa mga teleserye ngayon. Well, yun. And I think Batang Quiapo did a good job on the development of Tanggol. Another thing I have to nitpick with Batang Quiapo is the timeline. So, if you cut, may theory ako may nabasa ako sa Facebook na it all happened in 240 days. Mula sa simula ng Batang Quiapo hanggang sa dulo, 240 days na Panginoon nun. Meaning, Tanggol has been exiled from his house, became a drug pusher, arrested, became a hitman ng warden, became a hitman by a rich family, found his dad, beat up his stepdad na si Rigor, becoming the successor of the Montenegro family, and running for mayor, and becoming mayor, all in the span of 240 days. Like, sheesh. Parang no? Medyo mabata-bata pa si Tanggol dun eh. Nung, pa si Mocha. Marami pa siyang leading lady, di ba? Si Namokang, si Ivana, na mahirap daw pa-work. Ayun. Batang Quiapo has been an excellent ride. It has been a pleasure na minsan na-cover ko yung kwento niya. And, maybe I'll try to look out for Sigabo. Tingnan natin. Baka ma-enjoy ko. Like Batang Quiapo. Ayun. So, technically, di pa tapos ang laban dahil dahil pinagkait ang katotohanan. I think it goes something like that. So, yeah. That's my review. My recap of the huling laban ni Tanggol, FPJ's Batang Quiapo finale. If you like this video, paki-subscribe na lang po. Like nyo rin yung video. Hit that bell icon for more of your reviews dito sa Harriet. Thank you for watching. Peace!